Iyuko po natin ang ating pong mga ulo sa isa pong panalangin. Let us pray. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan pa sa lahat. Magandang gabi po at maraming salamat po muli sa pag-iimbita sa bawat isa sa amin sa lugar na ito upang makapakinig po muli ng inyong pong banal na salita. Maraming salamat Panginoon sa patuloy po ninyong paggabay sa bawat isa sa amin. Sa gabi pong ito Panginoon, aking pong nilalapit ang inyong pong lingkod na gagamitin po ninyo. Now, Panginoon, tulungan niyo po ang inyong pong lingkod. Bigyan niyo po ng karunungan na nanggagaling sa langit upang akin pong mai-deliver ng maayos ang inyong pong banal na salita. At iniimbitahan din po namin ang pakikisama ng banal na Espiritu upang gumawa sa puso ng bawat isa sa amin sa lahat na nakikinig sa gabing ito upang malaman po namin ang inyong pong kalooban at maipagkatiwala po namin ang aming pong buong buhay sa inyo. Maraming salamat Panginoon sa pagdinig po ng aming pong panalangin. Ang lahat ng ito'y aming pong hiniling sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabi pong ito ay kayo po ay amin pong malugod na tinatanggap muli sa bulwagang pong ito. At ito na po yung pangatlong series or pangatlong gabi ng ating pong pagpupulong sa MBC. Last time ay pinag-aralan po natin ang tungkol po sa ating pong Diyos na pinaglilingkuran at magkaroon po tayo ng counting review kung ano po yung ating pong napag-aralan. Last time ay napag-aralan po natin ang tungkol po sa ating Diyos. Sino po ang ating pong Panginoon na ating pong pinaglilingkuran? Siya po yung ating pong manlalalang. Pangalawa po, siya po ang ating provider. Pangatlo po, siya po yung ating sustainer or provider and protector. Pang-apat po, siya po ay ating Savior. At last ay siya po yung ating pong coming King or darating na hari na maghahari po sa buong sanlibutan. At noong last Wednesday naman po ay pinag-aralan po natin ang may kinalaman po sa malaking tunggalian na kung paano pumasok ang kasalanan sa mundong ito at kung paano ito nakaapekto sa bawat nilalang ng ating pong Panginoon. At nakita po natin kung paano niligtas tayo ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At ngayong gabi naman po ay ating pong pag-uusapan ang isa sa kinakatakutan ng karamihan ngunit hindi lubhang nauunawaan. Ano po ba ito? Ito po ang hiwaga ng kamatayan. Ang ating pong K-text sa umagang pong ito, ating pong talatang babasahin ay matatagpuan po natin sa Revelation 1 verse 8. Ito po ang sinasabi. Revelation 1:18. At ang buhay at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang susi na kamatayan at ng Hades. Ang salita pong Hades ay hango sa original na salitang Grego na ang ibig sabihin po ay grave or libingan. Ang ating pong Panginoon ay may susi na libingan. Ano po ba ang ibig sabihin po nito? Bago po tayo magpatuloy at babalik po tayo sa talata pong yan mamaya, tingnan po muna natin ang pananaw ng mga tao tungkol sa kamatayan. Ang pananaw po ng mga tao tungkol sa kamatayan, kapag ang tao ay namatay, lalo na yung mga biktima ng kamatayan or inabuso ng mga tao, ang unang pananaw ng mga tao kapag ang taong ito ay namatay, ang kanyang kaluluwa
ay lumilibot saan-saan at naghahanap ng katarungan. At sila ay umiikot dito sa campus, especially sa CON at sa science building, at kinakatakutan ng mga guard na nakakita sila ng white lady daw. Kasi yun ang pananaw nila. At one time, may nakasabay akong mga taga Eastern Hall, hindi ko lang alam kung nandito sila ngayon. At ang sabi ng mga taong ito ay, merong isang pinatay na bata dyan banda sa may tangke, yung may bakal dyan. At meron silang tuwing gabi ay naririnig nila umiiyak ang batang ito at humahanap ng katarungan. At nung narinig nila daw ang iyak ng bata, anong ginawa nila? Sila'y tumakbo, pumunta sa Eastern Hall. Kasi ang pananaw nila, kapag ang tao ay namatay, ang kanila pong kaluluwa ay naglalakbay at naghahanap ng katarungan. Yun po ang unang pananaw ng tao sa kamatayan. Pangalawa ay ang kaluluwa ng tao pag namatay, ang sabi nila ay lumilipat sa mga hayop. Kaya oras na sa aming province, merong isang tao doon na namatay yung kanyang anak, at nakita niya na pagkatapos nilang umiyak ng ilang linggo, nakita niya na merong paligid-ligid sa kanilang tahanan na paru-paro. At iniisip niya na yun ay espiritu ng kanyang anak. Kaya siya talagang curious siya, bakit ganun? Sino ba yun? At napagtanungan niya isang albularyo, at ang sabi ng albularyo, yun ay espiritu ng iyong anak. Kasi yun po ang pananaw niya, pananaw ng mga tao pag namatay ang isang tao. Kaya oras na naligaw sila sa AUP at nakita ng estudyante ni Sir Esplana at na-dissect, ano yung dissect? Especially sa mga nursing, na-dissect ito na double murder ang kanilang mahal sa buhay. Kasi yun ang pananaw nila. Pangatlo pong pananaw ng tao, kapag namatay ang kanilang kamag-anak, kung ang kanilang kamag-anak ay mabuti, ito ay mapunta sa heaven. Kapag ang kanilang kamag-anak ay masama, automatically pupunta sa hell. Pero kapag medyo mabait pero barumbado, sila po ay mapunta sa purgatorio. Tinatawag nilang Maginoo pero medyo bastos. Sino po ang Maginoo at medyo bastos? Huwag po kayong tumaas ng kamay. Sige po, yun po ang pananaw ng mga tao. Kaya anong kailangan gawin ng mga kanyang kamag-anak? Ang kailangan gawin ng kanyang kamag-anak ay ipag-pray ang kaluluwang ito para maitaas at makapunta sa heaven. Ang problema, kapag walang mga kamag-anak na nag-pray para sa taong ito, kawawa naman. Marami pa pong mga pananaw ang mga tao kapag namatay yung kanilang mga kamag-anak. Kaya maraming natatakot ngayon, especially kahit sa dormitory ng lalaki. Sa dorm, kapag alam niyo nangyari, kahit mga lalaki, takot tumingin sa bintana kapag gabi. Kasi alam nila na yung mga multo ay palibot-libot lang sa Mulabi Hall. Grabing advertisement ng television kung paano nila nilalason yung pag-iisip ng mga tao. Kasi na-discover ko na sila pala ay nanonood ng mga horror, ng iba't ibang mga spirituality
spiritualism. At nakikita po natin na unti-unting nilalaso ng media ang pag-iisip ng mga tao sa mundong ito. Kaya sila ay natatakot na ngayon lumabas, lumakad, simula sa gate hanggang papunta ng Eastern Hall. Kaya mga minamahal mga kaibigan, tingnan po natin. Pag-aralan po natin ng mainam kung ano po ba ang hiwaga meron ang libingan. Balik po tayo sa ating pong verse na kaninang pinag-aralan po natin or ating pong binasa. Ang sabi po dun ay, nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades or ng libingan. Sabi po ng ating pong Panginoon na siya ay merong susi ng libingan. Ano po ba ang ibig sabihin po nito? Ang sabi po ng ating pong Biblia, isa sa mga explanation o dahilan kung bakit sinabi ni Jesus Christ ito, unang-una ay tanging siya lamang ang may makapagbubukas ng madilim na kulungan ng kamatayan at makapagpapalaya sa mga bihag nito. Mamaya po pag-usapan pa po natin ng mas malalim yan. Pangalawa po ay tamang siya lamang ang makapagbubukas ng madilim na hiwaga ng kamatayan, makapagsasabi kung ano ang ibig sabihin ng hiwagang ito. Kaya mga minamahal na mga kaibigan, ngayong gabi pong ito ay pag-uusapan po natin ang 7 susi upang malaman po natin ang hiwaga tungkol po sa ating pong ay sa naranasan ng mga tao na kamatayan. Unang-una po ay unang susi po balik po tayo ng konti. Ang una pong susi ng kamatayan, para lubos po natin siya maunawaan ay ang unang susi, paano magsimula ang buhay. Tuklasin muna po natin, paano ba nagsimula ang buhay? Ang sabi po ng ating pong Biblia, at nilalang ng Panginoon ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang butas ng ilong. Ang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ibig sabihin po na ang Panginoon ay pinorma tayo mula sa alabok at nung pinorma niya po tayo, binigyan niya po tayo ng hininga ng buhay. Ang sabi po ng ating pong talata na pagkatapos po nating matanggap ang hininga ng buhay, tayo po ay naging kaluluwang may buhay. Ang sabi po ng ating pong illustration, niya po natin, dust or yung ating pong alabok at plus spirit or yung hininga ng ating Panginoon equals to living soul or kaluluwang may buhay. Element of the earth plus breath is equals to living creature. Yun po ang component or yung ginamit ng Panginoon para magkaroon po tayo ng buhay. Ngayon po, dako po tayo sa may tanong po ako sa inyo. Ang tao po ba ay nung ginawa ng Panginoon, mortal or immortal? What do you think? Or siya ba ay mayroong kakayahan ng mabuhay forever? Or siya po ay may limitation na siya po ay may tendency na mamatay? Sa palagay po ninyo? Mamatay. Tayo po ay nakadepende sa ating pong Panginoon, sa source ng ating pong buhay. Ang sabi nga po ng ating pong Biblia, sa Genesis 2 verse 9, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan. Ibig sabihin po, kailangan ng punong kahoy ng buhay para sustentuhan ang buhay po ng tao. Kailangan po yun. Ibig sabihin, ginawa tayo ng Panginoon na nakadepende sa Kanya. Siya po ang pinagmumulan ng ating buhay. Kung wala siya,
wala po tayo. Hinalintulad po yan sa punong kahoy. Oras ng punong kahoy, tayo yung sanga. Oras na pinutol tayo doon, sa source ng ating pong buhay, unti-unti po tayong mamamatay. Pangalawa po, dako po tayo sa pangalawang key or para maunawaan po natin ang hiwaga ng libingan. Ang pangalawa pong susi ay paano nagsimula ang kamatayan. Una po, diniscuss po natin ang pinagmula ng buhay. Ngayon naman po, discuss po natin ang pinagmula ng kamatayan. Ang sabi po ng ating pong Biblia, sa Genesis 15 verse 17, ang sabi po, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Ito po yung unang binanggit ng Panginoon na salitang kamatayan. Mamamatay ka. Ibig sabihin po, ito na po yung pagkakataon na pag tayo ay nahiwalay sa pinagmumulan ng ating pong buhay, ano pong mangyayari? Tayo po ay mawawalan or mamamatay po tayo. Pero alam po natin yung story na noong nakinig ang mga tao sa ahas na tinatawag ng Diablo at Satanas sa kanyang pagsisinungaling na hindi kayo mamamatay. Ano po ang nangyari po sa ating mga magulang? Ang nangyari po sa ating mga magulang ay sila po ay na-deceive. Sila ay umayon, naghiwalay sa ating Panginoon. At alam po natin na ang Panginoon ang pinagmumulan ng ating buhay at hiwalay sa Kanya, wala po tayong buhay. Kaya nung napahiwalay ang mga tao sa Panginoon, anong ginawa ang ginawa ng ating pong Panginoon? Dahil nagkasala ang tao, ito na po yung simula na sila ay pinalayas o napahiwalay sa Garden of Eden. At hindi na po sila makapunta sa tinatawag nilang puno ng buhay o Tree of Life. Wala na ngayong magsusustento sa kanilang pamumuhay. Kaya yun na yung pagkakataon na tayo ay nakita natin yung ating pong pagkabagsak. History ng ating pong pagkabagsak. Yung po ang history pinagmula ng kamatayan nung tayo ay nagsaway sa ating pong Panginoon. Napahiwalay tayo sa Kanya. Ngayon po, dako po tayo sa pangatlong susi. Ano ang nangyari sa katawan kapag namatay? Ano ba yung nangyayari sa katawan natin? Ito po ay hindi po natin ipapahabaan. Ang sabi po ng ating pong Biblia sa Genesis 3 verse 19, sa pawis ng iyong mukha ay makakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyon ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Wala pong question po doon. Tayo po ay nagmula sa alabok at sa alabok po tayo uuwi. Doon po pupunta yung ating pong katawan. Ngayon po punta po tayo sa next po. Punta po tayo sa pangatlo pong susi. Ay pang-apat na susi. Ang tanong naman po ay, ano ang nangyari sa espiritu kapag namatay? Ano po ba yung espiritu? Tingnan natin po pag-aralan pa po natin ng malalim kung ano po yung nangyayari sa espiritu kapag namatay. Ang pagkaalam ng iba, itong espiritong ito yung paggala-gala dito sa campus at kinakatakutan ng karamihan. Pero ano ba itong espiritong ito? Ang sabi po ng ating pong Biblia, sa Ecclesiastes, sabi ni King Solomon, 12 verse 7, at ang alabok ay uuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang salita po ditong tinatawag nilang diwa ay mula sa
salitang Hebrew na ang ibig sabihin po ay hininga ng buhay or breath of life. Ito po ay Hebrew word na ruach, na ibig sabihin po ay breath of life. Yung espiritu na nami-misinterpret po natin minsan, na pag-alagala, ito po ay, ang sabi po ng Biblia ay, ito po yun ang breath of life or hininga ng buhay. Saan po ito napupunta? Sa bumabalik sa ating Panginoon. Sinasabi po ng verse, hindi lahat ng mabuti lamang ang pumupunta sa langit. Yung breath nila, kundi lahat ng mga tao, yung hininga ng kanila pong buhay ay napupunta sa Panginoon, kung saan ito galing. Kahit masama tayo o mabuti, yung hininga ay babalik sa langit, sa ating pong Panginoon. Next key. Kung babasahin po natin ng Job, bago po tayo pumunta sa next, ang sabi po sa Job 2 verse 3, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa butas ng aking ilong. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay nasa butas ng aking ilong. Ibig sabihin, ang tinutukoy po dito ay yung Espiritu or yung hininga ng buhay na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Ngayon po, punta po tayo ngayon sa next. Ngayon po, punta tayo sa ikalimang susi. Ano ang nangyayari sa kaluluwa kapag namatay? Ano po ba yung nangyayari sa kaluluwa pag namatay? Kailangan po natin lubos na unawain po ito kasi dito na po tayo magkakaroon ng malaking confusion or pagkalito. Kasi itong kaluluwang ito na inakala nila kaluluwa na paikot-ikot lamang ay kailangan po natin lubos na unawain para hindi po tayo matatakot. Ang sabi po ng Genesis 2 verse 7 ay, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningaan ng kaniya butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang sinasabi po ng ating pong Biblia, ang tao ay kaluluwang may buhay. Kaluluwang may buhay. Hindi po sinasabi ng ating pong talata na ang tao ay may kaluluwa, kundi siya yung kaluluwa. Hindi po ito separate or iba. Kasi ang isip po ng karamihan sa atin na yung kaluluwa pag namatay ay hiwalay. Kaya ito yung pagala-gala. Pero ang sabi po ng ating pong banal na kasulatan, tayo po ay kaluluwang buhay. Tayo po yun. Pag sinabing kaluluwa, tayo po yun. Yun po ang ating pong, ano po ba yung soul? Tayo. Sige po, next. Ang sabi po ng Psalms 15 verse 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang mababa sa katahimikan, bumaba sa katahimikan. Ibig sabihin, ang pagkaalam ng mga tao kapag ang tao ay namatay, sila po ay pag-alagala. Pero ang sabi ng ating pong Biblia, kapag ang tao ay namatay, siya ay hindi nagpupuri sa Panginoon. Kasi ang alam nila, pag ako namatay, diretso na ako sa heaven. Doon ako magsasaya. Pero no, hindi nagpupuri sa Panginoon ng patay. Ano pa sabi po ng ating pong banal na kasulatan? Ang sabi po ng Ecclesiastes 9 verse 5, pwede pong hilingan po natin yung ating congregation na magbasa. Yes? Sapagkat nalalaman ng buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kalatihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Ibig sabihin, wala na silang naaalala, wala na silang nararamdaman. Kung ipagpapatuloy pa po natin yan sa verse 6,
maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay mawawalang gayon. Walang silang anumang bahagi pa ng magpakailanman. Sa anumang bagay ay magagawa sa ilalim ng araw. Ibig sabihin po, mawawala na po yung pag-ibig, yung ating pong iniisip, lahat ay mawawala po yun. Kaya yung ating mga kamag-anak na nagpapakita pa po sa inyo, mga minamahal na mga kaibigan, yun po ay hindi ninyo kamag-anak. Kasi oras na mamatay ang tao, automatically yung kanya pong katawan ay mapupunta sa lupa at ang hininga ng buhay ay mapupunta sa Panginoon. Clear po ba? Sige po. Punta po tayo sa pang-anim. Sa pang-anim po, next. Ito po, pang-anim. Punta po tayo sa pang-anim na bahagi po ng ating pong pag-aaral. Ang anim na susi ay kung makapangyarihan ang kamatayan ay mawala. Paano po ito mawawala? Ang ating pong Biblia ay tapat na ibinigay po sa atin kung paano po tayo papalayain dito sa ating pong kamatayan. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating pong Panginoon dahil binigyan niya po tayo ng banal na kasulatan upang ipaliwanag kung paano ibabalik muli ng Panginoon ang nawalang yung katawan at yung hininga ng buhay ay muli niya papagsama. At ang sabi po ng ating pong Biblia, kung bubuksan po natin sa pangalawang pagparito ng ating pong Panginoon, ang sabi po ng ating pong Biblia na huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumating ang oras na ang lahat ng mga sa libingan ay makakarinig ng kaniyang tinig at magsisilabas ang mga nagsisigawa na mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang nagsisigawa ng masama ay pagkabuhay na maguli sa paghahatol. Ibig sabihin po, binigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon muli na ibalik yung nawalang ang connection ng katawan at ng hininga ng ating pong Panginoon. Ibabalik niyo muli po yun. Next. Sabi niya po sa 1 Corinthians 15 verse 6, ang kahuli-huliyang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan. At ang panghuli po na susi na ating pong tutuklasin sa gabi pong ito ay ang ano ang ibig sabihin ng kamatayan para sa Kristiyano. Ano po para po sa atin? Ano po ba ang kamatayan? Paano po pinakita ng Panginoon ang paano niya dinescribe or paano niya pinakita ang kamatayan? Buksan po natin ang Biblia sa John 11 verse 11. Pakibasa nga po. At ang mga bagay na ito ay sinalita niya at pagtatapos nito ay sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y naparoon upang gisingin ko siya sa pagkatulog. Next. Sabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Sinalitangan ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay, kitapwat sinakantahan niya ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Para po sa mga Kristiyano, ang kamatayan ay isa lamang pong pagtulog. Ito po ay pinaliwanag ng Panginoon nang siya'y pumunta sa mundong ito para iligtas po ang mga tao na huwag po kayong mag-alala, ang kamatayan ay katulad lamang yan ng pagtulog. Darating po ang panahon na muli ko pong ipagsasama ang inyong katawan at ang espiritu or yung hininga ng buhay na ibinigay ko sa inyo.
In conclusion, mga minamahal na kaibigan, ito po ang isa sa pinaka magandang pangako ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin, na kung tayo lamang po ay magtitiwala na ibibigay po natin ang ating pong buong buhay sa Kanya, ito po ay siya po ang gagawa ng paraan para muli po tayong maibalik. Ang akala ko nga po, ang kamatayan na yung pinakahuli na pupuntahan ng tao. Yun na yung magpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Pero kahit doon sa point ng kamatayan na parang wala nang pag-asa, ang Panginoon ay nangako na hindi niya tayo iiwanan. Na tayo pa rin ay may pag-asa kahit na tayo ay mamatay. Ang pangako niya na siya'y muling babalik dito para ipagkaisa muli ang nawalang relasyon or pagkakaisa ng katawan at ng espiritu. Mga minamahal na kaibigan, sa gabi pong ito, kung inyo pong dalangin na ipagkatiwala ang ating pong buong buhay muli sa ating pong Panginoon, na ibigay po natin sa Kanya ang lahat, ay inimbitahan ko po kayo na yumuko at manalangin. Dumakpi tayo sa Panginoon sa oras pong ito habang pinapakinggan po natin ang isa pong awitin na ipagkakaloob po ng ating pong isang kaibigan. Napag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling, kung saan ang patutunguhan? May dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano tala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo sarili, puso't kaluluwa.
ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa kanyang buhay mo. Katulad po ng mensahe ng awit na ating pong narinig, na ang ating pong Panginoon ay nag-iimbita sa atin. Kung atin lamang pong ibibigay ang ating pong buong buhay sa Kanya, na siya po ang magbibigay or siya po ang magkukontrol ng ating pong buhay. Hindi po natin alam ang bukas kung ano mangyayari sa atin, kung kailan tayo mamamatay, or pagising ba natin, tayo ba'y ligtas. Hindi pa natin alam ang buhay. Kaya, ang sabi ng mensahe po ng awit na ibigay po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Siya lamang po ang makabibigay ng assurance sa bawat isa sa atin na tayo po ay merong panibagong buhay pagkatapos po ng kamatayan sa mundong ito. At sa gabi pong ito, bago po tayo manalangin, iniimbitahan ko po ang mga theologian. Meron po tayong mga kasama dito at magkakaroon tayo ng question and answer. Bago pa tayo mag-pray, magkakaroon po tayo ng question and answer. Kung meron kayong mga katanungan, ito na po yung pagkakataon ninyo na magtanong. At malaman po natin ang iba pong malalalim na ibig sabihin po or salita ng ating pong Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, bago po tayo manalangin, hatiin po natin yung dalawang grupo. Dito sa side na ito ay ibigay po natin si Sir Rolly. At dito sa side na ito, ako po yung sasagot. Kung meron po kayong mga katanungan sa inyo pong isipan, pwede niyo pong itanong upang malinawan pa po tayo tungkol sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon, meron po tayong 20 minutes na pagkakataon para itanong po yung mga hindi po natin naunawaan pa. Maraming po salamat at magandang gabi po sa ating lahat.